Eliminated na ang Magnolia Chicken Templados. Hindi sila nakaporma kontra Barangay Ginebra at umpisa pa lamang ay tinambakan na sila. So ang tanong ngayong wala na sila dito sa playoffs, ano ang gagawin ng management? Unang-una kailangan magdesisyon na sila kung ito ba si Chito Victolero ay mananatili pa o hindi. Kung sakaling papalitan si Victolero, marami namang options dyan. Ito si Juno Sauler, si Johnny Abarientos, si Patrimonio, si Jericho Diniera. Kung gugustuhin nila, subukan nila si Topex Robinson, si Tab Baldwin at marami pang iba. Pagdating naman dito sa mga players, kinakailangan na siguro napakawalan nitong si Polly habang may trade value pa. Hindi ito unang pagkakataon na ito si Polly ay bumaba ang performance kapag kinakailangan siya sa playoffs. At masasabi nga natin na ito ang dahilan kung ba't ito si Polly ay siguro dapat nang i-trade ng Magnolia kung gusto nila na mas kumanda pa yung kanilang lineup. Sa ngayon, masasabi din natin na baka yung ibang players ng Magnolia ay pwede na rin i-trade. Maliban na siguro dito kay Mark Barroco na talaga nakita natin binigayan lahat maganda nilaro. Sa tingin ko to si Barroco at si Sanggalang ang hindi iti-trade ng Magnolia, pero yung ibang players siguro ay dapat pag-isipan na nila. Sa ngayon, itong core lineup ng Magnolia mukhang hindi talaga magcha-champion yan, kaya kinakailangan ng palitan. Ang nagiging problema kasi dito, dati maganda umpisa ng Magnolia, pero kinakapos. Ngayon sa eliminations pa lang nakita natin medyo sumablay na. At dito nga sa playoffs, tandaan natin ang Barangay Ginebra may mga injured players yan. Ito si Jamie Malonzo at Jeremiah Gray. Mga big players yan ng Ginebra. Si Malonzo starter nila. Pero hindi nakaporma itong hot shots. Kay Raf kulang, hindi nila kinaya. Kaya sa tingin ko maraming pagbabago na kinakailangan mangyari dito sa lineup ng Magnolia. Ano nga kaya ang posibilidad na itong si Mikey Williams ay mapunta dito sa Converge Fiber Xers? Alam natin na itong si Maverick Hanmisi at si Jeron Ting kaya umalis dito sa Converge ay dahil hindi na ibigay ng management yung salary na gusto nila. At obviously kung hindi maibigay yung gusto ni Teng at ni Hanmisi, ano pa kaya yung gusto nitong si Mikey Williams na alam naman natin ay milyones ang hinihingi talaga. Pero kung ang Converge ay determinado na mag-champion, kinakailangan ay gumasto sila ng malaki. Forget the salary cap, sabi nga nila. Dahil ang totoo lang, real talk, ito namang SMC at MVP group, hindi sinusunod yung salary cap. At actually, wala namang sanction salary cap ng PBA na 420,000 pesos lang ang maximum salary every month. Considering na milyones ang binibigay doon sa mga players na naglalaro sa Japan at Korea, walang player na tatanggap ng ganyang maximum salary ngayon. Kaya sa tingin ko, kinakailangan talaga na pag-isipang mabuti nitong PBA na i-adjust na yung salary cap nila. Sa ngayon naman, itong Converge Fiber Xers sa tingin ko, kung gusto nilang makuha si Mikey, ay pwede nilang i-trade itong si Shawnee Winston para dyan. Siyempre, medyo may risk kung kukunin mo si Mikey. Pero kung ibibigay ng Converge yung perang gusto ni Mikey, ay sa tingin ko maglalaro naman yan dyan ng mahusay. At tandaan natin, itong Converge, may pera naman yan. Alam natin yun. Malaking kumpanya ang Converge at kayang-kaya niyang tapatan yung ibibigay ng SMC at MVP Group. Dahil sa management na lang yan, kung handa silang magpakawala talaga para sila ay makagawa ng paraan para magkaroon ng mas malakas na lineup na pwedeng itapat dito sa San Miguel, Ginebra at TNT. Kaya abangan natin kung ito si Mikey Williams eventually ay magiging isang Converge Fiber Xers sa bandang huli.